At pag-usapan nga natin yan kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si former Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Ginoong Llamas, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, Ninya. Long time no see. Oo nga, sir. At welcome back sa Pilipinas. Huli natin siya nakausap. Kung di ako nagkamali, Nasa Japan nasa ata. Japan pa kayo, sir. Yes, yes. Oo, kaya at muna sa biyahe na naman kayo. Baka alis na naman kayo, sir. Hindi naman. Di naman, di naman. Okay. Sir, una-una, doon sa dalawang impeachment complaints at sinabing nakitang sufficient inform, ano ang masasabi nyo na dalawa lang doon sa apat, ang ngayon nga ay mag-a-advance na para doon sa substance naman, Well, deliberation? tingin ko ang ginawa ng Kongreso ay sinigurado na wala ng delay at wala ng hadlang dito sa impeachment. Tingin ko yun ang kanilang ginawa ngayon. Yung isa, yung second impeachment, ay kusa na nag-withdraw at sinuportahan yung third impeachment complaint. At yung una naman, na Makabayan Black, ay dineklara ng Justice Committee na insufficient informed. No, tingin ko ay yan ay pagseseryoso dito sa proseso ng impeachment. Kaya mas tumataas ngayon yung level ng possibility na ito ay matuloy na from the Justice Committee at bababa sa plenary ng Kongreso. At para po sa kaalaman ng lahat, kasi syempre depende yan sa iyong pagtingin, yung ginawa pong pagbawi ng second impeachment complaint. Yung pong mga, syempre, yung mga kakampi po ni VP Sara, sinasabi nila na, ibig tingnan nyo na, binawi yung impeachment complaint. Pero ito nga po, sinasabi ng mga mismong naghain ito na gusto lang nilang mapabilis ang proseso dahil halos pareho naman daw ito nitong pangatlong impeachment. Ano po ang inyong masasabi dyan? Depende po kasi sa narrative. Well, kaya nga nakakatawa na withdraw yung impeachment complaint, at least yung second, parang ayaw pa ng mga Duterte na withdraw. Dahil alam nila na ito ay pagpapabilis ng proseso. Alam nila na wala na silang magagamit ngayon na technicality, katulad nung nakaraang impeachment complaint. No? So nanikurado ngayon yung mga nag-file ng impeachment complaint dahil pare-pareho naman yung laman. Pare-pareho naman yung substance. Halimbawa, nung second at saka nung third. Iba lang yung mga nag-file. Kaya definitely, yung kanilang pag-atras at pagsuporta sa third impeachment complaint ay malinaw yung kahulugan. Ang kahulugan nito ay para lang mapabilis, ma-expedite ng mabilis at walang magamit na teknikalidad yung mga Duterte para ito ay papagalin, hadlangan, magsampa na naman sa Supreme Court ng kung ano-ano at bigyan ng oportunidad para ito ay ma-delay o kaya ay ma-dismiss. Kaya ngayon ay mas seryoso na yung impeachment kumpara halimbawa dun sa ginawa nilang pagsabotahe last year. And sir, yun sa first ba, may pinagkaiba din to dito sa second and third? Or kumbaga may nabawas ba, may nawala ba? Or basically parehas lang naman? Substantially ay wala naman. Wala namang nabawas o nadagdag. Ang alam ko lang ay gusto nilang ma-emphasize at pwede namang ma-emphasize yan dun sa natitirang third at saka fourth complaint, yung usapin ng SALN ng Vice Presidente, yung usapin ng mga bank accounts niya na kailangan mabuksan para makita kung yung kanyang SALN ba ay totoo. No? Halimbawa, dito sa ICC, ang SALN ng ni Digong at saka SALN ni Vice President Sara, parang malayo doon sa binabayad nila sa kanilang defense lawyer na si Kaufman. So, yan yung mga bagay na gustong malaman dito sa proseso ng impeachment. Tingin ko hindi naman siya nawala. Na-emphasize lang siya. Okay. And ito po, pwede po ba namin makuha ang inyong reaksyon doon sa nangyaring statement ng NUP last week, kung saan sinasabi nila na kapag wala ro compelling evidence, ay they will most likely not vote in favor of the impeachment, na may mga nagsabi na rin naman na hindi raw lahat sila ay hindi raw ito yung kanilang statement talaga ng party. So medyo nakakagulo po yung pangyayaring iyon, at nakakabahala rin para dun sa mga sumusuporta sa impeachment. Ang tingin ko practically ay binawi na nila yon. Practically. Dahil sabi nga nila ay kung walang bagong ebidensya ay nagdadalawang isip sila na bumoto sa impeachment. Pero makikita natin in the next few days na may mga bagong ebidensya. Tingin ko alam na yan ng NUP.
Ikalawa, yung NUP ang mismo nagsabi na hindi yun party decision. Biro mo, party statement, tapos ngayon hindi party decision. Ibig sabihin, bawat isa daw ay merong karapatan na mamili kung ano ang boto nila sa impeachment. Natotoo naman from the very start. Bakit nila ina-emphasize yun ngayon? Ibig sabihin, binabawi na nila yung kanilang initial statement na nagdadalawang isip sila dito sa impeachment. Kaya tingin ko ay practically nabawi na yan ng NUP. Practically. And sir, ganito, maraming mga analyst din ang nagsasabi na posibleng medyo talagang humaba yung pagtalakay nito sa Kamara. Kumbaga mailalabas na, maibubuyang yung mga ebidensya para makita ng lahat. Bago pa man dumating ito sa Senado, sa tingin nyo, tama yung ganitong analysis na mas makakaganda kung sa Kamara pa lang ay mahihimay na ng maayos o bubuksan yung mga bank accounts or yung mga, kung ano man yung mga salin, mas makakaganda bago pa man sumampa sa Senado. Tama, Jack. Dahil magiging game changer itong bagong ebidensya. Halimbawa, itong pagbukas ng bank account. Kung magiging totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na ilang taon na marami sa mga bank accounts ni Vice President Sara at kanyang asawa ay nanggaling sa mga drug lords, pogo lords at iba pang lords, ay sino bang senador ang hindi magko-convict sa Vice President? Kaya tingin ko ito ay very crucial. Dahil kung ito ay makikita ng mamamayan, siyempre hahatulan nila yung mga senator judges sa kanilang magiging boto. Kung makikita ito ng mamamayan. At ito will be very negative sa mga senator judges. Kung itong ebidensya na ito ay lalabas at mapapakatotohanan ng mga bangko at saka ng AMLA at saka ng Justice Committee, then isa tong pako doon sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya yes, this will be a game changer at dapat lamang isa publiko. Okay, at maiba lang po tayo ng konti. Ano? Nag-usap-usap na po ba ang oposisyon kung maaga silang magpapakilala ng ilalaban kay VP Sara? Well, alam ko nag-uusap-usap sila. Kung kailan nila ilalabas yung kanilang desisyon, hindi ko sigurado. Pero dahil nag-announce na si Vice President Sara ng maaga ng kanyang candidacy at umaabante na sila sa kanilang kampanya, tingin ko ito ay malaking pressure sa oposisyon, at least yung tunay na democratic opposition, na bilisan ang pagpapasya. Pero nasa proseso na sila ng pagpapasya at nitong nakaraan pang mga buwan. Okay, sige. Naku, maraming salamat, Ginoong Ronald Llamas. Ingat po kayo sa biyahe nyo, sir. Anytime. Salamat, Ninya at saka Jack. Mabuhay po. Thank you, sir. Thank you.